yan dito. Yan ang ginamit na alas para makapambiktima. Kung ganun, tama nga. Tama na sa inyo ako nagpunta. Bukas na bukas tutugisin ko silang dalawa. Manong, ang sabi lang naman sa akin ni Lolo, yung babaeng aswang ang kailangan kong puksain. Pero isasali na din natin yung tatay para tuluyang matapos ang kasamaan nila. Ngayon lang ako nakasalamuha ng binata na kung magsalita parang ermitanyong maraming kaalaman. Saang lugar ka ba nagmula? Nakakagulat ang katulad mo ah. Hindi sumagot si Moymoy. Sa halip humingi ito ng unan at kumot. Matapos makahanap ng pwesto ay natulog na. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Amer, nahihiwagaan sa kanyang presensya. Hindi na rin nagusisa, natulog na sa sariling kwarto. Kinabukasan, tumulong na muna si Moymoy sa gawaing bahay at sakahan. Walang tao sa tahanan ng mag-amang aswang, kaya kinakailangang mag-intay. Ang sabi ni Mang Amer, sa gabi lamang nagkakatao ang bahay ng mga ito. Habang nagpapalipas ng oras, nagpresentang mag-araro. Sa kalagitnaan, napansin niya ang isang babae. Malayo pa lang pero bungad na ang kagandahan. Kagad ding nahulaan ni Moymoy kung sino ito dahil sa senyales ng tangan. Dagdag pa ang pag-iwas ng mga taong nakakasalubong sa daan. Huwag kang magpapalata, bata. Umiwas ka ng tingin kung ayaw mong mabulag sa kagandahan niyan. Sus, kagandahan. Halimaw naman. Huwag kayong mag-alala, Manong, matibay ito. Hindi nadadaan sa anumang panlilin lang. Nagulat na lang ito nang ibalik ang tingin sa kinalalagyan ng dalaga. Wala na sa lugar. Paglipas ng mga oras, sumapit na ang gabi. Inaya na muna ng hapunan bago pinayagang umalis. Kinakabahan talaga ako sa'yo, bata. Sigurado ka ba talaga sa binabalak mo? May oras pa para umatras. Ako na po ang bahala sa sarili ko, Manong. Maraming salamat po sa tulong nyo. Mag-ingat po kayo rito. Lalakad na ako. Makalipas ang ilang sandali, narating din ni Moymoy ang tahanan ng mag-amang aswang. Nag-iisang kubo sa malawak na kagubatan. Bukas ang ilaw sa loob. Halatang merong tao. Lumapit siya ng kaunti at may narinig na pag-uusap. Hindi nagtagal biglang natigil at ang kasunod na namalayan ang paglitaw ng isang babae. Nakangiti ito kay Moymoy. Marahang inayos ang paghawi ng buhok. Maya-maya pa, dahan-dahang humakbang. Pero bago tuluyang makalapit ay kanyang pinigilan. Wag ako! Hindi mo ako madadaan sa anumang panguto. Walang ya. Ginagamit pa ang kagandahang panlabas para makapang-akit ang mga taong bibiktimahin. Butit buhay ka pa hanggang sa ngayon. Wag mo akong igaya sa ibang manunugis. Balita ko may kasama ka, tatay mo, di ba? Nasaan siya? Makikita ang gulat ng babae. Ilang sandali pa bumukas ang bintana ng kubo. Dumungaw ang isang matanda. Nanghihina na ito. Halatang may iniindang sugat. Sino tong baliw na nagtatanong tungkol sa akin? Wala pang naglakas ng loob na Ikaw, paano mo natunto ng bahay ko? Wika nito. Nagtaka si Moymoy. Anong ako? Kung makaturo ka para magkakilala tayo ah. Sandali. Ikaw yung aswang na nakalaban ko kagabi ah. Amoy pa lang oh. Alam na alam ko na. Wika ni Moymoy nang makilala ang presensya at taglay na samyo ng matanda. Anak, siguraduhin mong mapapatay ang lalaking yan. Siyang sinabi kong lumapastangan sa akin. Patayin mo! Utos ng matanda sa dalagang anak. Ang kapal naman ito. Ako pa talaga yung lumapastangan sa'yo. Hoy matandang halimaw. Kung tutusin pinagbigyan pa kita. Pero ikaw ang nagpupumilit. Kaya humantong ka sa sitwasyon mo ngayon. Tignan mo nga yung mukha meron ka. Parang binugbog na kamatis.